Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Gusto ko lang pong pasalamatan sa lahat po ng mga nakatutok sa atin araw-araw. Alam nyo, napag-alaman ko sa isa sa mga kaibigan ko na yung palang ating mga Navy na nagbabantay sa West Philippine Sea. Abay, naka-tune in lagi sa YouTube ni Papa Dudut. Ang ginagawa nila, dina-download naman nila yung episode. Palibasa kasi walang signal sa dagat, pero sila po'y laging nakatutok sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa ating episode ngayong araw na ito. Dear Papa Dudut, ako po si Mela, 18 years old at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Isa po kong tahimik at simpleng dalaga, pero ngayon ay wasak na ang katahimikan ng buhay ko. Papa Dudut, gusto ko lamang pong mailabas ang lahat. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta, kanino lalapit o kung may karapatan pa ba akong mabuhay ng normal. Simula po ito noong nakaraang taon, bago pa magpandemya. Lumipat po ako sa bahay ng papa ko para doon mag-aral sa lungsod. Matagal ko na po siyang hindi nakasama dahil naghiwalay sila ng mama ko nung ako'y bata pa. May sarili na rin po siyang pamilya sa ngayon. Doon ko po nakilala ang half-brother ko na si Gio. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Tahimik din siya at halos hindi kami nagkakausap noong una. Pero dahil kami lang ang madalas na naiiwan sa bahay ay unti-unti kaming naging malapit. Nagsimula sa simpleng kwentuhan habang kumakain, hanggang sa magkasama sa panonood ng pelikula tuwing gabi. Hanggang sa isang gabi ay may nangyari sa amin. Papa Dudut, alam kong mali po yun at sobrang mali. Pero sa oras na yon ay hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Ang alam ko lang ay may isang taong nagpapakita sa akin ng pag-aalaga at nagbibigay ng presensyang matagal ko nang hinahanap. Hindi na po yun nasundan, pareho po kaming nagkunwaring walang nangyari. Pero ilang buwan lang ang lumipas ay naramdaman ko na po ang pagbabago sa katawan ko. Laging pagod, nasusuka at hindi dinadatnan. Kinumpirma po ng doktor na buntis po ako. Papa Dudut, gumuho ang mundo ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay anong sasabihin ng mama ko. Pangalawa ay paano ko ito sasabihin sa papa ko. At higit sa lahat ay ano ang gagawin ko sa batang ito. Hanggang ngayon po ay walang nakakaalam. Si Gio lang. Umiwas na po siya sa akin mula nang malaman niya ang katotohanan. Wala na po siyang balak panagutan ng bata at lalo na raw niya itong hindi kayang tanggapin dahil kapatid daw niya ako. Napaisip po ako, Papa Dudut. Anak ko ang bata pero pamangkin ko rin siya. Paano ko ipapaliwanag ito sa magiging anak ko balang araw? Paano ko siya palalakihin na walang bahid ng kasalanan ang pinagmulan niya? Pero sa kabila ng lahat ng ito ay may buhay sa loob ko. Isa siyang inosente at wala siyang kasalanan. Papatayin ko ba siya dahil sa kasalanan naming dalawa, Papa Dudut? Ilang beses ko na pong gustong magpakamatay pero laging may humihila sa akin pabalik. At yon ay ang tibok ng puso ng batang nasa sinapupunan ko. Tatanungin ko po kayo, Papa Dudut, itutuloy ko pa ba ang pagbubuntis ko? Kakayanin ko bang itaguyod ang batang ito ng mag-isa? O mas makabubuti ba na isuko ko ang lahat habang maaga pa? Lubos na nagpapasalamat at nalilito, Mela. Maraming salamat, Mela, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Una sa lahat, salamat sa pagtitiwala. Hindi biro ang pagbubukas ng isang kwentong ganito kabigat. Ramdam ko ang bigat na dinadala mo.
At ngayong nailabas mo na ay sana'y kahit papaano ay nabawasan ang sakit sa iyong dibdib. Hindi ko ikakaila ang nangyari ay isang malaking pagkakamali pero Mela, lahat ng tao ay nagkakamali. At ang sukatan ng isang tao ay kung papaano niya hinaharap ang mga pagkakamaling nagagawa niya. Ang bata sa sinapupunan mo ay hindi isang kasalanan. Siya ay isang buhay. At ikaw ang tagapagdala ng buhay na yon. Naintindihan ko ang takot, ang pag-aalala sa sasabihin ng pamilya mo at ng lipunan at sa magiging hinaharap ng batang ito. Pero tandaan mo Mela, may mga bata ring lumaki sa mas mahirap na sitwasyon pero naging mabuting tao sila. Ang tanong ay eto, kaya mo bang panindigan ang bata? Kaya mo ba siyang ipaglaban, itaguyod at ituwid ang lahat ng baluktot mula sa pagkakamaling nagawa? Kung oo Mela, kung nararamdaman mo sa puso mo na may pag-asa pa ay huwag kang mawalan ng pag-asa na makakaya mo na gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit kung hindi mo kayang gampanan ang pagiging isang ina ngayon ay maraming paraan na hindi nangangailangan ng pagkitil ng buhay. May mga pamilyang gustong mag-ampon. May mga programang makakatulong sa iyo ang ating gobyerno. Ang mahalaga ay huwag kang mag-isa at lumapit ka sa ina mo kahit na mahirap dahil ang tunay na pamilya kahit magalit man sila sa simula ay hindi ka iiwan kapag nakita nilang nagsisisi ka at handang itama ang lahat ng iyong pagkakamali. Mela, mahirap ang desisyong nasa harapan mo pero naniniwala ako na may kabutihang bunga ang bawat tapang at pagmamahal. At tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa puso ng ina na lumalaban para sa kanyang anak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-post ng inyong mga komento tungkol po sa kwentong inyong napakinggan ngayong araw na ito. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.